Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Magandang hapon sa inyong lahat. Welcome sa ating News and Public Affairs Program ng Bangsamoro Multimedia Network o BMN. Ito ang ating Internet Radio Station. Ito ang BMN Newscast na inyong mapapanood tuwing araw ng Lunes, Miyerkules at Biyernes. Ngayon po ay August 13, 2025, ikalabing siyam ng Safar, 1447 sa Hijra. Sa ngalan ng BMN Executive Director, Ms. Paidia S. Ahmad at BMN Chairman Tualid Alfonso, at sa ating technical staff, Mohamedin Sulaiman, kasama si Hanan Ariman. At siyempre sa aming mga news writer dyan, magandang hapon sa inyong lahat. Kami po ang inyong mga ka-network sa BMN. Ako po si Faisal G. Said. At ako naman po si Benladin Mantulino, ang iyong tagapagbalita. At ito ang BMN Newscast. Yan, live na live po tayo ngayon sa official Facebook page ng BMN. Please like and share sa ating Facebook page para updated kayo sa BMN Newscast. Ang oras natin ngayon ay alas 4 ng hapon. Sa muli, magandang hapon sa inyong lahat. Kami po ay mga OJT student dito sa BMN mula sa Mindanao State University, Maguindanao na kumukuha ng kursong AB Islamic Studies. Sige partner, greetings muna tayo sa ating mga tagapanood. Ayan, magandang hapon po sa lahat ng ating taga-subaybay. Isang mainit na pagbati at shoutout sa inyong lahat. Shoutout sa mga taga-MSU dyan na nanonood ngayon. Magandang hapon sa inyong lahat. And also shoutout to our co-OJTs dyan sa MSU Maguindanao. Okay partner, baka may gusto kang i-shoutout dyan. Sige partner, shoutout sa mga kaibigan ko dyan, sina Alparid, Mohaimin, at saka yung mga kasamahan ko dito na nag-OJT. Shoutout sa inyong lahat. Ikaw partner, baka may gusto kang i-shoutout. Shoutout sa family ko dyan, Ina, Ama, and sa mga kapatid ko dyan na nanonood. And shoutout sa Alamada family, Nunga family, Pau family, Muhammad family, and Yamblang family, and also Panalangin family. Ang BMN Newscast ay ang mga kaganapang nangyayari dito sa loob at labas ng BARM. At syempre, may mga reporters din po tayo dito mula sa aming mga kasamahang OJTs na dapat niyong abangan sa pagpapatuloy ng News and Public Affairs Program. Okay, sa dakong ito, atin ang tanggapin ang ulat mula kay Haula Upak, MILG, nagsanay ng mga barangay tanod para sa kapayapaan at serbisyong panlipunan sa BARM. Yes, Haula, ibalita mo na yan. Patuloy ang pagsisikap ng Ministry of Interior and Local Government BARM na palakasin ang kapayapaan at kaayusan sa mga komunidad sa pamamagitan ng pagpapahusay sa kakayahan ng mga barangay tanod. Isinagawa ng MILG BARM ang 4 na araw na Skills Enhancement Training for Barangay Tanod mula August 6 hanggang 9 sa Go Hotel, Iligan City. Kabilang sa mga dumalo ang mga pangulo ng Liga ng mga Barangay at mga Chief Tanod mula sa piling barangay ng Lanao del Sur. Layunin ng pagsasanay na mapaigting ang kaalaman at kasanayan ng mga tanod sa pagpapanatili ng seguridad, pagpapatupad ng mga lokal na batas at pagtugon sa mga emergency sa kani-kanilang barangay. Tinalakay sa pagsasanay ang mahalagang paksa gaya ng tungkulin ng mga tanod, gender sensitivity, child-friendly intervention, and culturally approaches for indigenous people. Nagbigay rin ng practical na kaalaman ang mga kinatawan mula sa Bureau of Fire Protection, PMP ProBAR at PDEA BARM kaugnay ng first aid, kahandaan sa sakuna at tamang paraan ng pag-aresto. Ayon kay Michael L. Lagilay, Division Chief ng MILG Public Safety Division, ang dedikasyon ng mga kalahok at patunay ng kanilang malasakit sa komunidad. Hinikayat niya ang mga ito na gamitin ang kanilang bagong kaalaman upang mas mapaigting ang seguridad at katatagan sa kanilang lugar. Muli, ako si Haula Muhammad Opa, OJT student ng BARM
Mula sa Mindanao State University Maguindanao, balik sa iyo, Mantulino. Salamat Haula sa iyong report. MILG nagsanay ng mga barangay tanod para sa kapayapaan at seguridad sa panlipunan ng BARM. Narito naman ang report mula kay Rayana Alamada. 35 pamilya sa Tubunan tumanggap ng agarang tulong matapos masalanta ng buhawi. Yes, Rayana, ibalita mo na yan. Muling ipinakita ng Ministry of Social Service and Development o MSSD ang mabilis na pagtugon sa pangangailangan ng mga biktima ng kalamidad matapos mamahagi ng ayuda sa 35 pamilyang nasalanta ng buhawi sa Sitio Gawang, Barangay Manaulanan, Tugunang noong August 3 at isinagawa ang pamamahagi noong August 8, 2025. Bawat pamilya ay nakatanggap ng 25 kilos na bigas, family food pack na may iba't ibang delata at instant coffee, hygiene kit at water kit. Ayon kay Tubunan Municipal Social Welfare Officer Baymona Dalgan, ang mga pamilyang apektado ay irerekomenda para sa emergency shelter assistance at posibleng makatanggap ng karagdagang tulong base sa kanilang sitwasyon. Layunin ng MSSD at lokal na pamahalaan na masigurong may sapat na pagkain, malinis na tubig at pansamantalang kaligtasan ang mga pamilyang nawala ng tirahan o kabuhayan dahil sa kalamidad. Muli, ako po si Rayana Alamada, OJT student ng BMN na mula sa Mindanao State University, Maguindanao. Balik sa iyo, Faisal. Salamat, Rayana, sa iyong report. 35 pamilya sa Tubunan tumanggap ng agarang tulong matapos masalanta ng buhawi. Okay mga ka-network, atin namang tanggapin ang report ni Samsaida Blem. Mahigpit na babala ni Mayor Abdul Main Baba Abbas, may kaparusahan ang sino man magbabawas ng 4-piece benepisyo sa bayan ng Dato Udin Sinsu at Maguindanao del Norte. Yes, Samsaida, ibalita mo na yan. Matagumpay na isinagawa ang biometric registration at 4-piece ID releasing noong Lunes, August 11, 2025 sa Municipal Covered Core ng Dato Udin Sinsu at Maguindanao para sa lahat ng aktibo at hindi aktibong benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program or 4-piece. Upang masiguro ang maayos na daloy, hinati ang aktibidad sa 2 sesyon. Sa umaga, 557 benepisyaryo mula sa Barangay Awang, Badak, Dinaig Proper, Kinibaka, Pusyong, Labungan, Linag, Muntong, Samba, Sibuto, Siparan, Tampian at Tinunggos. At sa hapon naman, 548 benepisyaryo mula sa Barangay Ambulugto, Baguingad, Baka, Banulan, Bito, Bugawas, Kapiton, Dadus, Dalikan, Dulangan, Kakar, Kurintam, Makir, Marges, Nakatan, Sapalan, Tambak, Tamuntaka, Tanwil at Tabiran. Dumalo at buong pusong sumuporta si Mayor Abdul Main Baba Abbas kasama ang mga konsehal na sina Honorable Surab E. Lumangal at Honorable Rahib Diocolano. Binigyan diin ni Mayor Baba sa sino mang leader o pinuno sa mga nabanggit na lugar na bawasan ng benepisyong matatanggap ng benepisyaro ay bibigyan ng karampatang parusa. Tiniyak din niya na lahat ng benepisyo mula sa pamahalaan, ito man ay cash assistance, pagkain o anumang tulong na dapat maipamahagi sa mamamayan ay kanilang matatanggap ng walang labis at walang kulang. Dahil dito, gumaan ang kalooban ng mga dumalo at mas lalo nilang pinagkatiwalaan ng patas at transparent na pamamahagi ng mga programa ng pamahalaan. Muli, ako po si Samsaida Munib Blem, OJT student ng BMN mula sa MSU Maguindanao. Balik sa iyo, Bin Ladin. Salamat Blem sa iyong report. Mahigpit na babala ni Mayor Abdul Main Baba Abbas, may kaparusahan ang sino man magbabawas ng 4-piece benepisyo sa bayan ng Dato Udin Sinsu at Maguindanao del Norte. Atin naman tanggapin ang report ni Haipa Manan, MSSD, na mahagi ng tulong para sa kabataan at kabuhayan sa Lanao del Sur. Yes, Manan, ibalita mo na yan. Nakatanggap ng tulong ang mga benepisyaryo ang Atbang sa Muro Kabataan tungo sa Karunungan o ABACA program at Bangsamoro Sagip Kabuhayan o BSK program mula sa Ministry of Social Services and Development. Noong Agosto 6, 17 mag-aaral mula sa Pigong at Butig ng Lanao del Sur ang nabigyan ng educational assistance. 10 sa kanila ay mula sa pangkat ng elementarya ang nakatanggap ng tig 2,000 piso habang 7 estudyante ng high school naman ang tumanggap ng tig 3,000 piso.
para makatulong sa kanilang school expenses gaya ng mga gamit pang eskwela, mga libro at pang-internet na gastusin mula sa ABACA program. Bukod dito, 2 residente naman mula sa Balabagan, Lanao del Sur ang nabigyan ng benepisyaryo na tigla 15,000 piso bilang puhunan sa kanilang kabuhayan sa ilalim ng BSK program. Layunin ng mga programang ito na tulungan ang mahihirap at vulnerable na pamilya na Bangsamoro Region. Muli ako si Haipa Manan, OJT student ng BMN mula sa MSU Maguindanao. Balik sa iyo, Faisal. Salamat Manan sa iyong report. MSSD na mahagi ng tulong para sa kabataan at kabuhayan sa Lanao del Sur. Narito naman ang report ni Diego Mama, SGADA, katuwang ang PSQ para sa mas mahusay na pamahalaan sa SGA. Yes, Diego, ibalita mo na yan. Formal lang nakipag-ugnayan ng Special Geographic Area Development Authority o SGADA ng BARM sa Philippine Society for Quality Incorporated o PSQ upang mapalakas ang pamamahala at serbisyo sa mga bagong local government units sa Special Geographic Area o SGA BARM. Ang PSQ itinatag noong 1969 ay isang non-profit organization na naglalayong isulong ang mga pamamaraan ng quality management sa Pilipinas. Ito ay nagsisilbing network para sa mga professional at institusyon na naghahangad na mapabuti ang kahusayan ng kanilang organisasyon. Sa pamamagitan ng pagkikipag-membro, magkakaroon ng SGADA ng akses sa mga programa, oportunidad para sa professional development at mga eksperto sa industriya. Ito ay makakatulong sa pagpapahusay ng kapasidad ng walong munisipalidad ng SGA, gaya ng Pahamudin, Kadayangan, Nabalawag, Old Kabakan, Kapalawan, Mililigao, Tugunan at Ligawasan. Nakasalukuyan nagtatag ng kanilang mga pundasyon na sa pamamahala bilang transitional na tanggapan na direktang sumusubaybay sa mga munisipalidad na ito. Tungkulin ng SGADA na magbigay ng technical assistance at capacity building interventions bilang paghahanda sa kanilang integrasyon sa isang ipinapanukalang Moro Province. Muli, ako po si Diego B. Mama, OJT student ng Bangsamoro Multimedia Network o BMN na mula sa Mindanao State University, Maguindanao. Balik sa iyo, Bendadin. Salamat, Diego, sa iyong report. SGADA, katuwang ang PSQ para mas mahusay na pamamahala sa SGA. Sa ating weather forecast, Bagyong Goryo, bahagyang lumakas, papalapit sa Timog Taiwan. Yes, Danding, ibalita mo na yan. Bahagyang lumakas ang Bagyong Goryo habang papalapit ito sa silangang baybayin ng Timog Taiwan. Huling namataan ng bagyo dakong alas 4 ng madaling araw sa hilagang silangan ng Itbayat, Batanes. Taglay nito ang lakas ng hangin na umaabot sa 140 km per hour at bugso ng hangin na hanggang 170 km per hour. Habang kumikilos naman ito pahilagang kanluran sa bilis na 25 km per hour. Nakataas ang signal number 2 sa bayan ng Itbayat at signal number 1 naman sa nalalabing bahagi ng probinsya ng Batanes. Inaasahan ng malakas na bugso ng hangin dulot ng malakas na habagat sa Babuyan Islands, hilagang bahagi ng Cagayan, silangang bahagi ng Isabela at hilagang bahagi ng Ilocos Norte ngayong araw. Bagamat walang nakataas na storm surge warning, may banta naman ang pagbaha sa baybayin bunsod ng mataas na alon. Mayroon ding gale warning sa seaboard ng extreme northern Luzon kung saan posibleng umabot hanggang 9 na metro ang taas ng alon. Kaya pinagbabawal ang paglalayag ng lahat ng uri ng sasakyang pandagat. Ayon sa forecast track ng Pag-asa, inaasahang maglalandfall ang Bagyong Goryo sa timog bahagi ng Taiwan ngayong araw at lalabas naman ito ng Philippine Area of Responsibility mamayang hapon o gabi. Pinapayuhan ng mga residente sa mga lugar na maaapektuhan ng malakas na hangin, ulan at alon na sumunod sa mga abiso ng lokal na pamahalaan at mga Disaster Risk Reduction Office upang matiyak ang kanilang kaligtasan. Muli, ako po si Rosmina Nanding, OJT students ng BMN mula sa Mindanao State University, Maguindanao. Wassalam.
Salamat Nanding sa iyong report. Bagyong Goryo, bahagyang lumakas, papalapit sa timog Taiwan. Mga ka-network, magbabalik ang BMN Newscast makalipas ang ilang mga patalastas. At sa ating pagbabalik ay matutunghayan natin ang mga karagdagang balita sa BMN Newscast. Office for Other Bangsamoro Communities. Vision. The OOBC envisioned itself as a channel for ensuring socio-economic and cultural development measures and programs to the other Bangsamoro communities guided by moral governance. Mission. The OOBC's mission, Bangsamoro Ka Saan Ka Man, is to promote the welfare and aspirations of the OBCs through policy recommendation and systematic programs. This includes enhancing their social, economic, and cultural development by facilitating the provision of services in coordination with local government units, appropriate line agencies of the national government, implementing Bangsamoro ministries, agencies, and offices, and development partners. Core values: commitment, dedication to serving the needs and interests of OBCs, excellence, craft compelling headlines, introductions, and calls to action to grab attention and encourage engagement. Optimism, striving for the highest standards of quality and professionalism in all endeavors. Inclusivity, ensuring that all OBCs, regardless of background or affiliation, have access to opportunities and resources. Resourcefulness, utilizing available resources effectively and creatively to maximize impact. Community-oriented, prioritizing the needs and aspiration of OBCs in all decision-making process. Moral governance, upholding ethical and accountable practices in all aspects of work. Office for Other Bangsamoro Communities is under to the Office of the Chief Minister. Bangsamoro Ka Saan Ka Man. Muli pong nagbabalik ang BMN Newscast. Bago sa pagtunghay natin sa detalye ng karagdagang BMN Newscast, narito muna ang panayan ni Nuron Radjaboyan kay Mahdi Amila ng Bangsamoro CSOS kaugnay ng gagawing CSOS Mass Action urging the GPH to honor peace agreement. Yes, Nuron? Assalamualaikum. Ako po si Nuron M. Radjaboyan ng BMN Newscast. Live nating makapanayam si Sir Mahdi Amilia ng Bangsamoro CSO. Sir? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sir, kamusta po kayo at inyong munang pagbati sa ating mga tagapanood, sir? Alhamdulillah, mabuti naman tayo at tayo ay bumabati dito sa inyong sa tagapakinig at sa inyong programa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ano po ang layunin ng inyong isasagawa na peace rally, sir? Unang-una, itong ating peace rally ay tinawag natin na CSO Mass Action urging the GPH to honor and implement peace agreement. Ito yung pinaka-buod ng ating programa nagaganapin sa at ang ating panawagan dito, unang-una, implement ng gobyerno yung agreements ng Imilit at GPH, lahat ng tracks na pinag-usap, normalization tracks, especially the normalization tracks, sa political tracks, at kami pang napag-usapan sa loob ng agreement. Pangalawa, gusto rin po sa gobyerno na gagawin na or kakaroon na sana ng election this coming October 13 para ma-legitimize na yung gobyerno ng Bangsamoro at nadaan tayo sa isang democratic at democratic exercise itong pili ng mga Bangsamoro sa kanilang party at doon sa kanilang
mga leaders dito sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Pangalawa ay ito nating panawagan sa gobyerno na itong implementation ng normalization track ay hindi lang sila pupokus or mag-focus dyan sa decommissioning. Sana implement din nila yung ibang normalization kung saan ito nga yung sa normalization, isa na yung decommissioning, pangalawa yung TGR, Transitional Justice, pangatlo itong pagbuhat dito sa mga private arm, pangatlo yung amnesty, pang-apat yung amnesty at yung pag-alis ng mga sundalo doon sa mga community ng mga Muslim at ibabalik na sila sa barracks. So ang gusto natin dito, ito ay bahagi ng normalization at ang gusto natin dyan ay ma-implement ng commensurate at parallel, no? Parallel and commensurate. Ibig sabihin, hindi lang yung decommissioning ang gagalaw, pag-decommission sa ating mga kumbatan, ipagalaw rin yung ibang bahagi ng normalization like the amnesty, yung pag-alis ng mga kampo, maliliit ng kampo ng military sa mga Muslim communities at ibalik sila sa barracks, then yung usapin ng TGR, yung Transitional Justice. Ito yung gusto natin na klase ng pag-implement. Maliban doon, gusto rin natin sa gobyerno na nandyan pa naman yung ating peace implementing panels. Hindi implement ng gobyerno ito ng unilateral. Dapat ay bilateral. Kung ano ang implement dyan sa agreement na pirmahan, ito ay gagawin ng gobyerno at ng Moro Islamic Liberation Front. Bilateral yung pagtatrabaho, hindi lang yung nagtatrabaho yung isa, hindi nagtatrabaho yung isa. Dapat both side ay mapag-agrihan yung pag-implement nung kasunduan ng GPH at saka Imalit. Dapat dito na gusto natin, sana itong pakikialam ng national government dito sa pamunuan ng dito sa BARM, like yung case ni Secretary Galvez at si Sap Lagdamio, sana hindi na sila makialam dito sa affair ng Bangsamoro. Nandyan na yung ating Chief Minister. Nandyan yung ating mga minister. Pag-implement ng gobyerno, hindi na nila pakikialaman. Yan yung pang-apat na panawagan natin na sana hindi na makikialam yung the national government, especially itong dalawang leader ng gobyerno, si Sheikh Galvez at saka si Sap Lagdamio, dito sa affair ng BARM. So yan yung ating mga panawagan dito. Alhamdulillah, salamat sir. Anong mga organisasyon ang nagsama-sama sa mass movement na ito, sir? Actually, maraming CSO ang sumali dito. Yung ating mga non-government organization na nandito sa Central Mindanao, yung mga people's organization nandito sa Mindanao, at yung mga even the cooperatives, yung mga organization na active sa this process ay kasama yan sila. No? So, we are expecting 10 to 15,000 na mag-iipon-ipon para manawagan sa gobyerno. Sir, kailan po ba ito gaganapin at anong oras po ito gaganapin, sir? Ito'y gaganapin sa Thursday, no? Thursday, bukas na yon, Thursday. At from 8 a.m. to 1 p.m. ay gaganapin itong peace rally or itong mass action na gagawin ng civil society, and it will be held at City Plaza. Ito yung nasa plano. May permit po ba ang rally na ito, sir, sa City LGU ng Cotabato? Legal itong ating trabaho. In fact, may reply na ang ating mayor na karoon ng pagtipon-tipon.
dyan sa City Plaza para ipahayag yung ating mga hinaing at damdamin. Sir, ano po ang inyong final message? Ang ating final message ay gusto nating manawagan sa ating mga kababayan na lumabas at magkilahok para express natin yung ating feelings, yung ating damdamin dito sa nangyayari sa ating lugar, like itong implementation ng peace process na hindi tayo nasa-satisfy dito sa implementation at yung ating mga iba pang civil society na hindi ko na nabanggit na concern dito sa kapayapaan sa Mindanao, lumabas tayo at magkilahok dito sa gagawing mass action, civil society mass action na manawagan sa gobyerno na implement at i-honor itong peace agreement na linagdaan sa mga Bangsamoro Revolutionary Group. Maraming salamat po, sir. Yan po si Sir Mahdi Amelia ng Bangsamoro Civil Society Organizations. Balik sa iyo, Faisal at Ben. Maraming salamat, Nuron. At sa ating news headline, sa ating balitang Bangsamoro Civil Society Organization sa BARM, tumanggap ng puhunan mula sa tanggapan ni MP Benito sa ilalim ng TDIF sa pamamagitan ng MOLE. Unang Bangsamoro Parliamentary Election, tinuturing ng MILF na tunay na milestone sa peace process. Ito naman ang ating balitang national, Department of Human Settlements and Urban Development Chief, pinasalamatan ang mahuhusay, dinalaan ang kurakot at mga palpak. Ito naman ang balitang internasyonal, Trump nanawagan na magparaya ng teritoryo ang magkabilang panig para malutas ang digmaan sa Ukraine. Narito ang detalye ng BMN Newscast at sa ating balitang Bangsamoro Civil Society Organization sa BARM, tumanggap ng puhunan mula sa tanggapan ni MP Benito sa ilalim ng TDIF sa pamamagitan ng MOLE. Naglunsad ang Ministry of Labor and Employment o MOLE BARM ng opisyal na pamamahagi ng tulong pinansyal sa civil society organization mula sa iba't ibang sektor na ngayong Martes, August 12 sa opisina ng League of Bangsamoro Organization o LBO sa Tamuntaka 1, Cotabato City. Ang tulong ng pinansyal na ito na nagkakahalaga ng 150,000 pesos bawat organisasyon ay bahagi ng programang Bangsamoro Rural Employment Through Entrepreneurial Development na ipinapatupad ng MOLE sa pamumuno ni Ministry Muslimin G. Sema. Ang pondo ay nagmula sa Transitional Development Impact Fund ni MP Abdul Basit R. Benito, MPSA, bilang suporta sa pagpapalakas ng kabuhayan at trabaho sa rehiyon. Dumalo sa aktibidad ang mga kinatawanan mula sa sektor ng kababaihan, kabataan at iba pang community-based on organization upang personal na tanggapin ang nasabing pondo na inaasahang gagamitin para sa kanilang mga livelihood project. Sa kanyang talumpati, sinabi ni MP Abdul Basit R. Benito, ang araw na ito ay hindi lamang isang seremonyal na pamamahagi, kundi isang mahalagang hakbang sa pagpatupad ng ating kolektibong vision para sa mas maunlad na Bangsamoro. Sa pamamagitan ng breed program ng MOLE na pinondohan mula sa aking TDIF 2025 at sa suporta ni Chief Minister Abdul Rauf Makakua at ni Mr. Muslimin Sema, pinatutunayan natin ang ating pangakong palakasin ang mga komunidad, lumikha ng hanap buhay at pagitingin ang pamumuno sa antas ng grassroots. Nagbigay rin ng mga kasaysayang pagbabalik tanaw si Minister Muslimin G. Sema habang tinutukoy ang halagang ng LBO bilang simbolo ng pagkakaisa ng mga organisasyon sa Bangsamoro. Dagdag pa ni Sema, ang programang ito ay hindi lamang nakabase sa budget ng MOLE, kundi bunga rin ng suporta ng ating mga miyembro ng parlamento sa pamamagitan ng kani-kanilang TDIF. Sa kabuuan, ang pamamahagi ng 150,000 pesos puhunan sa bawat isa sa mga benepisyarong organisasyon ay patunay ng tuloy-tuloy na pagtutulungan ng Bangsamoro Government at mga lokal na grupo upang isulong ang kabuhayan, trabaho at kaunlaran sa rehiyon. Sa
sa pamamagitan ng TDIF ni MP Benito at ng breed program ng Mole Barm, ipinapakita ng inisyatibang ito ang matibay na pangakong palakasin ang mga komunidad. Bigyan ng mas maraming oportunidad ang mga mamamayan at patataghin ang pamumuno sa antas ng pamayanan para sa mas inklusibo at progresibong Bangsamoro. Unang Bangsamoro parliamentary election, tinuturing ng MILF na tunay na milestone sa peace process. Iginiit ng Moro Islamic Liberation Front o MILF na ang pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. hingi sa pagtutuloy ng unang Bangsamoro parliamentary election sa October 13, 2025 ay hindi lamang isang pangako kundi isang malinaw na konfirmasyon ng pagpapatatag ng demokrasyang Bangsamoro. Para sa MILF, ang nalalapit na halalan ay tanda ng pagtatapos ng 6 na taong transisyon at simula ng ganap na pamamahalang pinili ng taong bayan. Binigyan diin ng grupo na ito ay mahalagang hakbang tungo sa mas matatag na political institution at patuloy na kapayapaan sa rehiyon. Sa ilalim ng United Bangsamoro Justice Party, tiniyak ng MILF na susunod ito sa magiging kalooban ng mga botante at makikipagtulungan sa lahat ng sektor para sa isang maayos, mapayapa at kapani-paniwalang halalan. Naniniwala rin ang MILF na ang matatag na koordinasyon sa pagitan ng pambansang pamahalaan, Commission on Election at mga lokal na komunidad ay susi upang maging matagumpay at makasaysay ng unang parliamentary election sa kasaysayan ng Bangsamoro. Dubako naman tayo sa balitang national. Department of Human Settlements and Urban Development Chief, pinasalamatan ang mahuhusay, binalaan ang kurakot at mga palpak. Pinuri ni Department of Human Settlement and Urban Development o DSSUD, Secretary Jose Ramon Aliling nitong Lunes, ang mga empleyadong positibong tumugon sa mga reforma ng ahensya kasabay ng mahigpit na babala sa mga hindi epektibo at hindi sumusunod sa pulisya laban sa katiwalian. Alinsunod sa direkta ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang talumpati sa lingguang flag raising ceremony, binigyan diin ni Secretary Aliling ang 8-point agenda ng kagawaran, partikular ang Zero Tolerance Policy kontra korupsyon. Ipinagmalaki rin niya ang mga bagong tagumpay sa pagpapatupad ng expanded pambansang bahay para sa Pilipino o For Peace program ng administrasyon, gaya ng muling pagbuhay at pagpapalakas ng Community Mortgage Program o CMP. Ipinahayag din niya ang nalalapit na paglulunsad ng rental housing modalities sa ilalim ng Expanded For Peace, kung saan target ng pilot site ang University of the Philippines kapag naprobahan ito ng Board of Regents sa August 28. Samantala, pinuri rin ni Aliling ang mga team na nakatuon sa Zero Backlog Program matapos bumaba ang backlog sa mga kaso ng Homeowners Association at Housing and Real. Narito naman ang balitang internasyonal. Trump nanawagan na magparaya ng teritoryo ang magkabilang panig para malutas ang digmaan sa Ukraine. Ipinahayag ni Pangulo ng US na si Donald Trump na kailangan magparaya ng teritoryo ang Ukraine at Russia para maresolba ang kanilang labanan, habang nakatagda siya nga makipagpulong kay Pangulong Putin sa Alaska sa August 15, 2025. Naniniwala si Trump na agad na ipapakita ng pag-uusap na ito na handa si Putin na makipagnegosasyon, ngunit kasabay nito ang mga alalahanin ng mga leader ng Europa at ni Pangulong Zelensky na maaring magpataw ang Washington ng hindi kanais-nais na koordinasyon sa kapayapaan sa Ukraine. Maaring tinanggihan ni Pangulong Zelensky ang anumang panukala ng magparaya ang Ukraine ng teritoryo sa Russia, lalo na't nakikitang nag-uusap si Trump at Putin nang hindi kasama ang Kyiv. Nagdulot ito ng pangamba tungkol sa posibleng formalisasyon ng kontrol ng Russia sa Crimea at Donbas. Sa kabila ng suporta ng mga leader ng Europa sa soberanya ng Ukraine at pinagdiin ang dapat nakasama
makikib sa anumang negosasyon. Nagbabala si Zelensky na ang hindi pagsama sa Ukraine ay sumisira sa pag-asa ng kapayapaan, habang ang labanan ay nagpapatuloy sa ika-4 na taon nito. Idinagdag pa ni Kalihim General Mark Rutte ng North Atlantic Treaty Organization o NATO na ang pagpupulong ni Trump at Putin ay magbibigay pagsubok sa sensibilidad ni Putin na wakasan ng digmaan, at tinitukoy niya na ang pananakop ng Russia sa teritoryo ng Ukraine at ang seguridad nito bilang kritikal na isyu na dapat talakayin. Yan po ang ating mga naitampok na balita sa BMN Newscast sa ngalan ng Bangsamoro Multimedia Network o BMN, ang ating internet radio station. At sa ating Executive Director, Ma'am Faidia S. Ahmad, at BMN Chairman 2 Alid Alfonso, at Technical Staff Muhammadin Sulaiman at Hanan Ariman. Muli, ako po si Ben Ladin Mantulino. At ako naman si Faisal G. Said. At ito ang BMN Newscast.